Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Mo Wanjing Murder Case. June 22, 2017, nilamon ng isang malakas na apoy ang 18th floor ng luxury condo sa Hangzhou City. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang pamilyang nakatira sa unit nang mangyari ang trahedya. Kinilala ang 4 na biktima na ang mag-iinang Zhu Xiaozhen at ang 3 nitong anak na may edad na 6, 9 at 11. Hindi nagtagal, natukoy ng mga investigador ang sospek sa panununog ng kondo, ang family nanny na si Mo Wanjing. Ibinulgar nito ang kanyang nakakakilabot na plano. Gagawa si Moy ng apoy pagkatapos ay magpapakabayani ito sa pamamagitan ng pag-apula upang mailigtas ang buhay ng mga amo. Sa pag-asang magkautang na loob sa kanya mga ito nang sa gayon ay mabigyan ito ng loan. Ngunit ang masaklap, hindi ang pinaplano ni Mo ang eksaktong nangyari. Bagkus, 4 na inosenteng buhay ang nawala dahil sa kanyang evil plan. Si Mo ay mayroong matinding adiksyon sa pagsusugal, dahilan upang malubog ito sa malaking utang. At upang matakasan ng kanyang creditors, lumipat ito sa Hangzhou noong 2015 at nag-apply bilang katulong. Gayunpaman, lahat ng employers nito ay iisang reklamo kay Mo, ang pagnanakaw. Kaya naman parati itong natatanggal sa trabaho. Hanggang sa noong 2016, sa pamamagitan ng agency, napadpad si Mo sa bahay ni Zhu Xiaozhen. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti nitong ninakaw ang mahahalagang gamit at alahas sa tahanan upang matustusan ang kanyang pagsusugal. Umabot sa 180,000 yuan o $25,000 ang nakulimbat nito nang hindi namamalayan ni Zhu. Bago ang pagsunog sa kondo, humiram si Mo ng halagang 114,000 yuan o $15,000 sa amo para ipagpagawa umano ng bahay sa kanyang hometown. Subalit ang katotohanan, ginamit lamang niya ito pambayad sa inutang sa sugal. Noong gabi ng June 21, 2017, bago gawin ang krimen, naglaro si Mo ng online gambling game sa kanyang cellphone kung saan natalo ito ng halos 10,000 yuan. Sa desperasyon na makabawi, kailangan ito ng puhunan upang ipanlaro. Ngunit batid ni Mo na hindi ito makakahiram ng pera kay Zhu dahil kakalon pa lamang nito para sa bahay. Doon na nito naisip gawin ng maitim na plano. Mula alas 2 hanggang alas 4 ng umaga, nakita ng otoridad sa search history ni Mo ang iba't ibang katanungan ukol sa apoy. Gaya na lamang ng kung ano ang nagdudulot ng biglaang pagkasunog ng bahay, kung posible pang pabagalin ng pagkasunog ng kortina sa bahay, kung madali bang matukoy kung ano ang pinagmulan ng sunog at marami pang iba. Nagpapakita na noon ay pinag-iisipan na nito ang kanyang krimen. Sa kanyang interview, sinabi ni Mo na gumamit ito ng lighter upang sindihan ang isang libro na siyang nagsimula ng apoy. Itinapon niya ito sa sofa at mabilis na kumalat hanggang sa kortina. Dahil sa flammable materials at layout ng kondo, sa isang iglap ay tinupok ito ng apoy. Makalipas ang 5 minuto, nag-activate ang smoke alarm ng building. 5:04 AM nang tumawag si Zhu sa emergency upang i-report ang nangyayari. 你好，我是老太铁匠231大员182，我们家里着火了，赶紧过来，赶紧！什么东西烧起来？不知道什么东西烧起来了，赶紧！我们建房间里都是泥，都给我炸起来了，快点快点！好的好的，你先房间里出来啊，马上过来了，马。我出不来，你快点进来，快点！好的好的，几幢几单元231大员180。 Kasabay nito, dali-daling tumakas si Mo sa nasusunog na unit, suot ang kanyang pantulog. Sinabi nito sa isang kakilala sa ibaba na inutusan nito ng among si Zhu na humingi ng tulong. Kinalaunan, nireport ng nasabing kakilala na kapansin-pansin ang pagiging kalmado ni Mo habang kausap ito. Noon ay nakunan pa ito ng picture na may hawak na cellphone at martilyo. 16 minutes na ang lumipas bago humingi ng tulong si Mo. Kaya naman nagkaroon ng espekulasyon ng marami ukol sa totoo nitong intensyon. Nabanggit nito na parte ng plano ang pag-apula ng apoy, bagamat sa aktwal na krimen, huli na bago ito kumilos.
Teorya naman ng iba, maaaring nawala na ng kontrol si Mo nang mabilis na lumaki ang apoy at tuluyang nagpanik. Dahil sa puyat at pagod sa pagsusugal ng gabing yun, maaaring hindi na ito nakapag-isip at ang tanging instinct na lamang ay iligtas ang sarili. Samantala, marami ring aberyang nangyari bago marating ng mga bumbero ang unit ng pamilya ni Zhu. Nagpabagal sa operasyon ng mga ito ang miscommunications mula sa management ng building at mismong police officials. Halos mag-aalas 7 na noon bago tuluyang napasok ng mga bumbero ang kinaroroonan ni Zhu at mga bata. Natagpuan nila ito na magkakayakap sa isang kwarto, naghihintay ma-rescue. Kahit na nabanggit ni Zhu sa kanyang emergency call kung saan sila naroroon, hindi nakarating ang impormasyong ito sa mga bumbero sa site. Umanaw ang mag-iina sanhi ng carbon monoxide poisoning. Mabilis na nag-viral sa China ang kasong ito at ang hashtag na Wife and Kids in Heaven na pinangungunahan ng asawa ni Zhu na si Lin Xingbin. Bumuhos ang pakikiramay sa naulilang asawa at ama na noon ay nasa isang business trip ng maganapang trahedya. Nakuha nito ang simpatya ng publiko mula sa masaklap na sinapit ng kanyang pamilya. Subalit paglipas ng mga taon, tila unti-unting nagbago ang opinyon ng iba ukol sa posibleng kinalaman nito sa krimen. Nagsimula ang love story ni Lin at Zhu noong 2005 nang magtagpo ang dalawa sa isang barbershop. Mula sa problemang pinansyal, nakaahon ng mga ito matapos ikasal nang magtayo ng clothing business. Mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang kanilang tagumpay. Noong 2017, 3 na ang anak ng mag-asawa, mayroong successful na negosyo at nakapagpundar na ng iba't ibang properties kabilang na ang luxury condo kung saan naganap ang trahedya na nagkakahalaga ng halos $3 milyong. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak, hindi tumigil si Lin na i-honor ang mga ito sa harap ng publiko. Linggo-linggo ay pumupunta ito sa mga templo upang ipagdasal ang mga ito. Sa isang pagkakataon, na-injure dito nang dumalaw sa templo. Nangako rin si Lin na idodonate sa charity ang lahat ng natanggap nitong danyos mula sa sunog. At lahat ng ito ay detalyadong nakadokumento sa kanyang social media accounts. Dahil sa pagbabahagi ng kanyang grief journey, nakahakot si Lin ng milyon-milyong followers sa kanyang online accounts. Upang alalahanin ng kanyang mga anak, nagtayo rin ito ng bagong clothing brand sa ilalim ng pangalan ng mga ito. Naging successful ang nasabing business at naging popular. Gayunpaman, ang pagsasapubliko ring ito ni Lin ang nagbigay ng espekulasyon sa marami. 4 na taon matapos ang insidente noong 2021, ini-announce ni Lin online na nagpakasal na itong muli at may bagong anak. Dahil sa revelasyong ito, nabuhay ang interes ng madla sa kaso. Binalikan ng mga ito ang naging aksyon ni Lin nang mangyari ang trahedya. Kumalat ang mga chismis na bago pa man ang kamatayan ng asawa nitong si Zhu, karelasyon na ni Lin ang kanyang kasalukuyang asawa na si Shale. Hinihinalang kausap nito ang mistress ng gabi bago mangyari ang sunog, kaya naman nalobat ito at hindi makontak ng asawa nang sumasaklolo ito. Bagamat nilinaw ni siya ang misis ni Lin na nagsimula lamang ang kanilang relasyon matapos ang trahedya, maraming witness ang lumitaw at nagpost online ng pictures ng couple na magkasama sa iba't ibang lugar noong 2018. Taliwas ito sa kanyang mga pahayag. Samantala, naungkat rin ng netizens mula sa dating investigasyon na habang tinutupok ng apoy ang kondo, isang tawag ang natanggap ng emergency services galing sa isang lalaki. Pahayag nito, wala ng tao sa loob ng unit. Nabaling ang duda kay Lin dahil ayon sa ilang witness, pagdating nito sa building, dinatnan nito ang nasusunog na kondo at sinabi sa mga bumbero na nakalabas na ang mga tao sa loob.
Ayon sa statement ng mga bumbero, kung nalaman lamang sana nila na naroon pa ang pamilya, nagpumilit sana ang mga ito at nag-apura sa pagpasok. Ayon naman kay Lynn, inakala nito noon na kasama na ng katulong na si Mo ang kanyang pamilya nang makalabas ito. Isa rin sa naging katanungan ng ilan ay nang magtayo ng isang balon si Lynn malapit sa puntod ng asawa at anak. Para rito, simbolo ito ng spiritual comfort ng kanyang pamilya. Ngunit para sa ilan, paraan ito ni Lynn upang patahimikin ang mga espiritu at hindi siya dalawin ng mga taong ginawa nito ng masama. Tanda umano ito ng guilt conscience ni Lynn. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang kritisismo ng ilan kay Lynn. Ang walang sawa umano nitong pagpupost sa social media ay para sa atensyon at pansariling kapakinabangan. Ginagamit lamang umano nito ang pangungulila sa kanyang nananahimik ng pamilya upang ipromote ang kanyang business. Samantala, noong 2021, nagkaroon ng investigasyon ukol sa alegasyon ng tax evasion at fraud na may kaugnayan sa charity at fundraising ni Lynn. Bagamat hiwalay ang investigasyong ito sa naganap na sunog, nakadagdag ito sa espekulasyon ng ilan ukol sa totoong intensyon ni Lynn matapos ang trahedya. Sa kabila ng lahat ng ito, walang anumang direktang pruweba na magpapatunay na may kinalaman si Lynn sa sunog. At ang taong nakuhanan ng mga ebidensya ay matagal ng patay at napagbayaran ng kanyang kasalanan. Noong June 2017, nahatulan si Mo Wanjing ng guilty of murder and arson. Nasintensyahan ito ng parusang kamatayan at inexecute ng sumunod na taon. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.